Magandang gabi sa inyo mga kapatid, mga kapamilya. Ngayon po ay tayo magsisimula na. Happy midweek sa inyo diyan, sa inyong lahat diyan na nakasubaybay na po sa ating programang gagawin ngayong gabi. Ano po? At muli ako'y bumabati sa inyo ng isang magandang gabi at happy midweek. Muli, sabihin ko sa inyo, napakabilis ng panahon. Ano po talaga? At parang hinihigop at yun nga, sabi ay talagang minamadali na ang panahon, pinaiiksi na. Okay, tayo po ay magtutuloy na sa ating pag-uusapan. Happy midweek ko, Sister Let. At bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, kami po ay labis na nagpapasalamat sa inyo sa kalahating sanlinggo na kami po ay inyong iningatan, pinagkatiwalaan ng mga bagay-bagay, pinahiram ng buhay at lakas at pinaramdam nyo ang inyong pagmamahal sa amin. Salamat po sa mga biyaya at pagpapala na patuloy niyong pinagkakaloob sa amin. Patawarin din po sana kami, Ama, sa aming mga nagagawang kasalanan, sa aming maraming pagkukulang, sa aming mga kahinaan na hindi po namin napaglalabanan. Patawarin po sana ninyo kami. Sa gabi pong ito, muli kaming maghihingi ng patnubay sa inyo sa aming gagawing pagtalakay sa buhay ni Daniel, na sana po ang inyong banal na espiritu ay sumaamin, maliwanagan ang aming pag-iisip upang ang lahat ng ito, lahat ng aming pag-uusapan ay maging inspirasyon sa aming buhay. At sana po, Ama, ang inyong mga banal na anghel ay samahan din kami. Salamat po sa mga pagtugon niyo sa aming mga panalangin at maraming salamat po muli. Ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, muli magandang gabi sa inyo at happy midweek. Mga kapatid, ngayon po ay Miyerkules at tayo po ay meron tayong mga prayer request na gagawin. Paki-comment lang po ang inyong mga kahilingan sa panalangin. Sama-sama natin ipakikiusap sa Diyos. Ano po? Ngayong gabi, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa buhay ni Daniel. Ang pag-uusapan po natin ay yung nasa next chapter na ng huling pag-uusap natin. Ano po? Yung ng pinaliwanag ni Daniel ang panaginip ng Haring Nabucodonosor na hindi niya maalala o matandaan kung anong klaseng panaginip. At lahat ng kanyang mga espesyalista sa mga bagay na yon ay walang makapagpatunay, ano po, walang makaalala kung anong klaseng panaginip ang sinutukoy ni Haring Nabucodonosor. Kaya ang sabi niya nga ay lahat daw ng hindi makakapaghula, ang hindi makahula ay papapatay at damay-damay na lahat ng matatalino sa palasyo. Pero ito po si Daniel ay kinausap yung kanyang katiwala na ang sabi ay wag mo nang ipapatay yung mga talento o mga marurunong na tao sa palasyo sapagkat siya ang magpapaliwanag. Ayan, at binigyan siya ng pagkakataon. Ayun, salamat po at babasahin natin mamaya lahat ang ating mga prayer request. Sister Letty, ano po? At salamat sa inyong pagtugon. Okay, ang sabi nga ni Daniel, ako magpapaliwanag. So naipaliwanag niya at bumilib sa kanya si Haring Nabucodonosor sapagkat eksaktong-eksakto yung paliwanag ni Daniel sa nakita niya sa panaginip. At ito ay sabi nga ay Diyos ang nagpabatid sa kanya. Ano po? At ayun, ang sabi nga, yung panaginip ay isang statue, isang rebultong malaki na ang ulo ay lantay na ginto, ang mga bisig katawan ay silver, at ang kanyang balakang hanggang hita ay tanso, at ang kanyang binti ay bakal, at ang kanyang paa ay pinaghalong putik at bakal. Ayun po. Piniliwanag ni Daniel na yung ginto ay ang Babylonia na kaharian ni Haring Nabucodonosor at tatalunin siya ng susunod na bansa.
At ang silver ay tatalunin ng susunod na bansa ng bronze. At ang bronze ay tatalunin ng bakal. At yung paa ay yun po ang pagkakaluhalo natin. Ito po yung paliwanag. Head of gold, yun ay Babylon. Ayun po ang sabi sa kasulatan. At yung breast na silver ay yung Medo-Persia. Ito po ang tumalo sa gold. At yung kanyang balakang ay Grecia o Greece ang tumalo at yung legs na bakal, ito po ay tinalo niya ang tanso na ito po yung kumakatawan sa Roma. At ang paang may bakal at putik ay ito ay divided Europe. Sabihin eh, yun na po, nagkahati-hati na ang mga bansa. Ano po? Ngayon po, ipagpapatuloy natin ang ating pag-uusap sa Daniel 3. 1 hanggang 30. Ano po, medyo mahaba-haba ito, pero kayo po ay makinig mabuti sapagkat napakaganda nitong Daniel 3. Okay, ito na po. Si Haring Nabucodonosor ay nagpagawa ng rebultong ginto na datapwat 7 metro ang taas at may 3 metro naman ang lapad. Napakalaki, ano po? 7 meters ang taas. Almost ano to? The 20 feet. 20 feet. At ang lapad ay halos 10 feet. O sabi nga rito, 10 meters eh. 3 meters. Ipinatayo niya ito sa kapatagan ng Dura sa lalawigan ng Babylonia. Ito po ay katanaw na tanaw ng mga tao ron. So doon sa Dura. Pagkatapos, ipinatawag niya ang mga pinuno ng mga relihiyon, mga pinuno ng hukbo, mga gobernador ng mga lalawigan, mga tagapayo, mga ingat-yaman, mga hukom, mga maestrado, at iba pang mga pinuno ng kaharian para sa pagtatalaga sa nasabing rebulto. Yung pagtitibayin niya. Kasi ayaw niyang talunin siya. Kung mapapansin niyo, ang sabi, purong ginto mula ulo hanggang paaso. Binibreak niya yung panaginip niya na pinapaginip ng Diyos sa kanya. Ano po? Binibreak niya yung gusto niya buong habang buhay na ang maghahari ay ang Babylonia. Ano po? Yun ang gusto niya. Pero tingnan natin kung anong mangyayari. Ayan. Nang nasa harap na sila ng rebulto, malakas ay pinahayag ng tagapagsalita. Iniuutos sa lahat ng tao mula sa lahat ng bansa at wika na lumuhod. Kita nyo ha? Lumuhod at sumamba sa rebultong ipinagawa ni Haring Nabucodonosor sa sandaling marinig ang tunog ng tambuli. Ito po yung tambuli, parang tambul. Ano po? Lauta, lira, sitar, alpa at iba pang instrumento. Ito po yung pangmusika. Ano po? Kita nyo ha, medyo anuhin natin ng konti. Ipapaliwanag natin ng konti. Alam niya, alam ni Haring Nabucodonosor na kaya nalaman ni Daniel ang kanyang panaginip na sabi niya nga ang inyong Diyos ay totoong Diyos. Ano po? Diyos ang nagpanaginip sa kanya. At Diyos ang nagpaliwanag sa pamamagitan ni Daniel kung ano ang ibig sabihin nun. Napuri niya nga ang Diyos eh. Pero ngayon, bakit niya pinasasamba itong kanyang nasasakupan doon sa rebultong ginawa sa ginto? At ito ay napakataas. Ang sabi sa 6, sino mang hindi sumunod sa utos na ito ay hahagis agad sa naglalagablab na pugon. Ang pugon pong tinutukoy dito ay pugon sa buong kaharian. Ano po? Sa buong palasyo. Ito po ay napakalaki. Ito po ay ginagamit ng pampainit, lalo na pagtaglamig po, sa buong palasyo. Ito po ay talagang napakainit. Ang sabi sa 7, nang marinig ng mga tao ang tunog ng mga instrumento, agad silang lumuhod at sumamba sa rebultong ginto na ipinagawa ni Haring Nabucodonosor.
Ay, sabi pa, sinamantala ito ng ilang mga mamamayan ng Babylonia upang paratangan ang mga Hudyo. Ano ba paratang yan? Kasi balikan natin yung litrato. Ano po? Lahat ay naguluhuran. Nakita nyo, lahat ay nagluhuran. Pero yung magkakaibigan, hindi lumuhod. Kaya nga sabi dito, sinamantala. Ano po, sinamantala. Sinabi kay Haring Nabucodonosor, maraming nagsumbong, may mga nagsipsip. Mabuhay, mahal na hari. Inuutos po ninyo na lumuhod at sumamba sa inyong rebultong ginto ang sino mang makakarinig ng tugtog ng mga instrumento. At sino mang hindi sumunod ay ihahagi sa naglalagablab na pugon. Ibig sabihin, i-cremate ng buhay. Parang napakasakit. Ano po? Yung hindi sasamba doon sa rebulto na magiging Diyos-Diyosa ng Babylonia ay i-cremate ng buhay. Hindi pa po uso ang COVID noon. At nitong COVID, nag-cremate dahil patay na yung tao, pero ito po ihahagis ng buhay. Napakalupit. Ano po? Hindi po sumusunod sa utos ninyo sina Shadrach, Meshach, Abednego. Ang mga Hudyong ilagay nyo bilang mga tagapamahala ng Babylonia. Mga sipsip. Ano? Mga sipsip itong mga, alam nyo naman, siyempre, para ang kanilang ang atensyon ng hari ay mapunta sa kanila. At sila'y naiinggit kasi lahat sila sumusunod, duyuyukod. Itong tatlo yung matigas. Ang sabi pa rito, hindi po sila naglilingkod sa inyong Diyos. Small letter D kung titignan nyo. Ni sumasamba sa ipinagawa niyong rebultong ginto. Talaga nagsusumbong ano? Nagalit si Haring Nabucodonosor nang marinig ito at ipinatawag niya ang tatlong lalaki. Sinabi niya, Shadrach, Meshach at Abednego, totoo bang hindi kayo naglilingkod sa aking mga Diyos ni sumasamba sa rebultong ginto na aking ipinagawa? Tinanong niya. Anong sagot? Iniutos ko sa inyo, ayan, hindi pa pala sagot. Ito pa yung sinasabi ni Haring Nabucodonosor. Lumuhod kayo at sumamba sa pinagawa kong rebulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Ayan, command na ito. Kung hindi ay ipahagis ko kayo sa naglalagablab, ang sabi, sa naglalagablab na pugon na sa palagay ba ninyo may Diyos na makapagliligtas sa inyo mula sa aking kapangyarihan. Tanyo ang katusuhan ni Haring Nabucodonosor. Noong una, pinupuri niya ang Diyos dahil sa panaginip, pero ngayon ay siya pa raw ang pinakamakapangyarihan. Ito ang sagot ng magkakaibigan. Sinabi ni Shadrach, Meshach at Abednego, mahal na Haring Nabucodonosor, wala kaming masasabi sa inyo tungkol sa mga bagay na ito. Oo nga naman, kasi siya ang hari. Siya ang hari, wala silang maisasagot. Pero sabi, gawin ninyo kung iyan ang gusto nyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa naglalagablab na pugon at mula sa inyong kapangyarihan. Ano? Edi sabi nga ng tatlo ay wala kami magagawa kung yan ang patakaran nyo. Wala kami magagawa. Pero sabi niya ililigtas kami ng aming Diyos. Sabi sa 18, kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos na hindi sasamba sa rebultong ginto na inyong ipinagawa ninyo. Masabi, kahit hindi kami iligtas, kalooban niya ang masusunod. Pero hindi nyo kami mapagsasamba sa mga Diyos na rebulto na ipinagawa o gawa ng kamay ng tao. Naalala niyo yung ating pinag-usapan noon nung tinalakay natin ang Ten Commandments? Ano ang pinag-usapan natin noon? Ayon sa utos ng Diyos, huwag kang gagawa ng anuman larawang inanyo at sasambahin mo. Ayaw ng Diyos. Kaya itong magkakaibigan na ito ay pinaninindigan nila. Pinaninindigan nila na huwag sasamba sa alinmang rebulto. Ang sabi sa alinmang rebulto, lalo't sa gawa ng kamay ng tao. Huwag po kayong magagalit sa akin, yung mga nakikinig at nanonood na ito po ay
binabasa ko lang mula sa Biblia. Hindi nga naman tamang sinasamba, dinadasalan, pinaglilingkuran. Yung gawa ng kamay ng tao, ang dapat natin sinasamba ay yung totoong manlilika, ang totoong Diyos, hindi Diyos-Diyosan. Okay, diretso po natin. Yung sinagot ng magkakaibigan, nagalit to si Haring Nabucodonosor. Ang sabi, namula ang mukha ni Haring Nabucodonosor sa tindi ng galit. Dahil sinagot sila ng magkakaibigan, ang sabi, matindi ng galit kina Shadrach, Meshach at Abednego. Kaya iniutos niyang painitin ng 7 ulit ang pugon. Wow! Napakainit. Yung init na yun ay nakakapagpainit na sa buong kaharian o sa buong palasyo. Pero ito sabi 7 times. Napakainit ito. Grabe. Sabi dito, inutusan din niya ang ilan sa pinakamalakas niyang kawal na gapusin sina Shadrach, Meshach at Abednego. Gapusin, sabi, itali marahil para hindi makapalag. At ihagis sa naglalagablag na pugon. Wow! Talagang i-cremate ang buhay ito. I-cremate ano po? Diretsuhin natin. Ginapos nga sila nang hindi inalis ang damit. Okay. Ang panloob at panlabas, turbante at iba pang nakasuot sa kanila at inihagis sila sa naglalagablab na apoy. Wow! Talagang inihagis sila. Pakinggan niyo yung mga susunod. No? Dahil sa mahigpit na utos ng hari na patindihin ng init ng pugon, lumabas ang apoy kaya nasunog at namatay ang mga kawal. Yung naghagis, ano po? Yung inutusan maghagis doon sa magkakaibigan, namatay sila dahil sa tindi ng init, dumagablab talaga. Ang kawal na nagdala kina Shadrach, Meshach at Abednego. Nakita nyo? Sa tindi ng init, hindi sila ang inihagis, pero sila ay namatay din. Samantala, nakagapos pa rin na bumagsak sa naglalagab na apoy ang 3 kabataan. Eh di inihagis, natural, pupunta sa loob, babagsak nga rin sa loob ng pugon. Pero yung mga naghagis, namatay. Ito po ang sabi. Pakinggan natin to. Nagtaka at biglang napatindig si Haring Nabucodonosor at itinanong sa kanyang mga tagapayo, hindi ba 3 lamang ang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sabi ng mga sinabihan niya. Bakit 4 ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng apoy nang hindi nasusunog? Basahin natin ulit. Bakit 4 ang nakikita kong walang gapos at naglalakad sa gitna ng nasusunog at hindi nasusunog? So, yung 3, ano po? Yung 3 ay namamasyal sa loob ng pugon. Hindi namatay. Ano po? Pero yung mga naghagis, patay lahat. Kita nyo? At ang tingin ko sa ika-4 ay parang anak ng Diyos. Wow! Nakita niya iba ang itsura nung ika-4. Ano po? Iba ang itsura nung ika-4. 3, ulitin ko po, 3 ang inihagis, pero 4 ang nasa loob ng pugon. At yung isa ay may kakaibang anyo. Ano po? Nakuha niyo ibig sabihin? Yun ay ang Panginoong Jesus. Ang sabi rito ay parang anak ng Diyos. Okay. Lumapit si Haring Nabucodonosor sa may bunganga ng pugon at sinabi niya, lumabas kayo riyan at halikay rito, Shadrach, Meshach at Abednego, mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ayan. Na-amaze siya. Na-amaze. Namangha. Nakita niya, ipinahagi sa loob ng pugon, hindi namatay at namasyal pat naglakad-lakad sa loob. Ano po? At naging 4. Nai-imagine niyo yung aking iniisip? Ang galing ano po? At lumapit sa kanila ang lahat ng mga pinuno ng kaharian. Ang sabi rito.
Tiningnan silang mabuti ng mga ito, ngunit wala man lamang nakitang bakas ng apoy sa katawan ng tatlo. Hindi nasunog ni bahagyaman ang kanilang buhok at ang kanilang kasuotan ay siya rin ay hindi rin sila nag-amoy usok. Nakakatuwa ano po, hindi nasunog. Pero ang sabi ay nawala ng tali. Isabihin, ang nasunog lang ay yung tali. Napatid. Pero yung kanilang katawan ni buhok, ang sabi ay hindi nasunog at inamoy yung kanilang kasuotan ni amoy usok. Wala. Ang galing po. Dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. Kita nyo? Isinugo niya ang kanyang mga anghel upang iligtas ang mga lingkod niya ito sa ganap na sumasampalataya sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Alin ang utos? Sumamba doon sa Diyos na gawa ng kamay. Nayari sa ginto. Sabi, ginusto pa nilang sila'y ihagi sa apoy kaysa sumamba sa Diyos. Nung una nililibak niya, nakita nyo. Nung una nililibak niya at walang makapangyarihan, kundi siya lang ngayon, yumukod siya. Kaya pinag-utos ko. Pinag-uutos ko sino mang mula sa alinmang lahi, bansa o wika na magsasalita laban sa Diyos nila, Shadrach, Meshach at Abednego ay papatayin at ang kanilang bahay ay wawasakin. Nag-declare na siya ng war against idols. Kita nyo? At kung sino man ang lilibak, ang sabi nga doon sa tunay na Diyos, ang sabi ay papatayin. Kaya mabigat na to. Walang ibang Diyos na makapagliligtas sa tao tulad ng ginawa ng kanilang Diyos. Parang kailangan pa ng himala. Kailangan pa ng patunay para siya ay sumamba o maniwala sa tunay na Diyos. Kung minsan ito po yung nangyayari sa atin. Kailangan pa natin na minsan ay makakita ng ebidensya. Mabuti sana kung ebidensya ang ganito na nakakamangha, tawag dito ay ano bang isang magandang salita? Nakakapagpatunay. Paano kung hindi ganito kaganda? Paano kung maniniwala tayo dahil may nangyaring masama? Kaya tayo po ay sumamba sa totoong Diyos, ang sabi. Okay, sa kahuli-huli ang bersikulo. At sina Shadrach, Meshach at Abednego ay itinaas niya sa tungkulin sa lalawigan ng Babylonia. Kita nyo ang sumasamba sa tunay na Diyos? Nakita natin ang resulta. Naging maganda ang kanilang kinahignan dahil nagpatunay sila na mayroong tunay na Diyos. At sana ay nagandahan kayo sa ating mga pinag-usapan ngayon. Mahaba pa po ito. Mahaba po itong Daniel. So, huwag kayong bibitiw. At ngayon po ay meron tayong mga kahilingang panalangin. At ang mga kahilingan dito ay yung kay anak, ang mga apo ni Sister Rosemary Dagting na sana ay magsigaling na. Ito po ay request ni Sister Letty. At yun po, sabi ni Nelson na humihingi po ng prayer ang aking kapatid na si B sa kagalingan ng kanyang asawa. Ano kaya ang nangyari kay Mario? Pero ano pa man ay ito po ay request ng hindi natin kapanalig. Hindi natin kapanampalataya. Pero sila po ay naniniwala sa malakas nating pananampalataya at panalangin. Yun po ang maganda ron. Kita nyo? Operahan pala. Ayun, ang sabi ni Nelson. Successful ang operasyon. Hindi natin alam kung ano ang naging sakit ni Mario. Pero sana ay gumaling. At wala namang imposible sa Diyos. Ayan, at maraming bumabati ng Happy Midweek. At meron pa pong isang humihingi ng nagre-request ng panalangin.
ang aking pong kaibigan na si Joseph San Pedro. Ano po? Siya po ay nagkaroon ng karamdaman sa kidney. Ano po? Siya ay ooperahan at tatanggalin ng bato. Kaliwat kanan na kidney ang kanyang naging sakit. So isasama po natin sa panalangin ito sapagkat siya rin po ay hindi natin kapanalig o hindi kapanampalataya pero naniniwala siya sa panalangin natin. Sa panalangin natin na direkta sa Diyos. Yun po ang maganda. At yung pananampalataya niya, katulad nga ng sabi ng Panginoong Yesus, papagalingin ka o pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Okay? At mamaya na po tayo magbatian. Tayo po muna ay manalangin. Ano po? Ama namin Diyos sa langit, kami po ay nagpapasalamat ng marami sa inyo sa isa na namang tagpo sa buhay ni Daniel na nakakatuwa, Ama. Nakakapangilabot na napakagandang kasaysayang ito. Na talaga po kayo ang protektor sa bawat tao, sa bawat nilalang na labis niya na sumasampalataya sa inyo. Hindi niyo po pinababayaan ang tapat na mga lingkod ninyo. Maraming salamat po sa inyo. Sa gabi po itong Ama, kami po ay lumuluhod muli, nakikiusap sa inyo. Meron po mga taong may karamdaman. Uunahin ko na po yung aking kumparit kaibigan, kapanampalataya at elder ng Linawa na si Brother Jerry Policarpio. Nakikiusap po kami na siya po ay bahagingan nyo. Gawan nyo ng himala upang siya po ay gumaling sa kanyang karamdaman. Ang aking kaibigan po na si Joseph San Pedro, gayon din po siya i-operahan sa kanyang kidney. Kayo po ang nakakaalam kung anong nararapat sa kanya. Pakihawakan po ninyo ang kamay ng mga doktor na magpe-perform ng surgery. Kayo po ang nakakaalam kung ano ang nararapat. Sapagkat ang sabi niya po sa akin ay iniaalay na po niya lahat sa inyo. Kaya Ama, sila po ay sumasampalataya na kayo po ang dakilang tagapagpagaling. Gayon din po ang mga apo ni Sister Rosemary Dagting. Kayo po ang nakakabatid kung anong karamdaman sa mga batang ito na pwedeng pagalingin sa pamamagitan din po ng inyong himala. At ang asawa po ni B na si Mario Flores, siya po ay mag-undergo sa isang surgery. Gayon din po ang hiling ng kanyang asawa, Ama. Maging successful po sana ang kanyang magiging operasyon. Marami pa pong may karamdaman sa mga panahon ito, lalo na pumapasok na po ang tag-init. Kayo po ang bahala magproteksyon sa amin. Kayo po ang labis na nakakaalam po ano ang nararapat sa bawat nilalang ninyo. Maraming salamat po sa mga pagtugon niyo sa aming panalangin at higit pong hinihiling po namin sa inyo ang palakasin kami lalo pa sa aming pananampalataya. Marami pong gawa ang kaaway pero mas malakas po ang aming Panginoon na nagpoprotekta sa amin. Binabantayan kami ng inyong mga banal na anghel. Salamat po sa inyo. Muli, pagpalain po ninyo Ama ang mga nakisama sa amin ngayon at yung manonood pa po mamaya ay pakigabayan po sila. Salamat po sa inyo at sana po ang mga taong itong nakapanood ay biyayaan nyo po sila ng katalinuhan at desisyon na sila po ay kumapit sa inyo. Maraming salamat po. Ama, muli at ang lahat po hinihiling namin at bumabati po kami dyan sa inyo sa kaitasan sa langit ng Happy Midweek. Maraming salamat po. Hinihiling din po namin, Ama, sa inyo na itong kalahating sanlinggo kami po inyong muli po ay biyayaan ng buhay at lakas, pagkatiwalaan muli sa aming mga tinatangkilik at sa aming kalakasan at kalusugan kami po ay inyong pakibiyayaan pa ng masagana. Maraming salamat po sa inyo at gayon din po pakigabayan ang aming mga magulang, ang aming mga mahal sa buhay. Nandito man sa aming piling at nasa malayo man, kayo na po ang bahala sa kanila. Salamat po at salamat din po sa mga pagtugon nyo sa aming mga panalangin na nararamdaman po namin na ito po ay iniaabot nyo sa amin at ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po namin Panginoong Hesus. Amen. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Sister Letty, ayan, ang mag-asawang Bel at Nelson ay nandito rin po at si Brother Arnel na hindi nawawala. Okay, at sana ay patuloy ka bro. At Sister Jing, ayan, kasama natin at ang ating, ano pa ba, Sister Letty at ang kanyang mga anak. Ayun,
Sino pa ba ang nandito? Si Inang, si Ralph kasama natin. Sister Rosemary Robes, ayan, nanonood din. Bro Arnel, salamat. Si Brother Nook. Si Bro Nook, lagi rin daw nanonood siya. Kahit late, ay nanonood siya ng replay. Okay, sana patuloy niyo akong pakasamahan. Itong mag-asawang Brother Arthur at Lynn Azuela. Ayan. Salamat po sa inyong pagtugon na pakikisama. At si Len, ayan, nakasama din natin. Ayan, Joseph. Ayan, sinunod ko yung aking pangako sa iyo na ipapanalangin kita. Ginawa ko na at ang kailangan ay panalangin mo rin ang sarili mo. Ano? At lagi tayong mag-uusap, umasa ka na lagi kitang ipapanalangin. Umasa ka at ang biyaya at pagpapagaling ng Panginoon ay igagawad niya. At ang kalooban niya ang masusunod. Okay. Sa darating pong Biyernes ay pakisamahan pong muli ako. Magsama-sama tayong muli at pag-usapan natin muli yung pagpapatuloy natin yung aklat ni Daniel. At ito po tama yung sabi ni Sister Letty, nakaka-inspire. Ayan. Nakaka-inspire ito. Biro nyo sa pananampalataya, Sister Letty Robes, ayan, nakahabol. Sister Letty, happy midweek sa inyo. At nakaka-inspire talaga dahil sa kanilang pananampalataya. Ang ibang nananampalataya sa noong panahon ng ating Panginoon Jesus ay gumaling. Pero ito ay ang ganda sa kamatayan iniligtas sila. Ano? Kaya sa darating na Biyernes at pakiusap ko rin sa inyo na sana ay huwag niyong kalimutang paki-share ito upang mapanood din ng iba na hindi naka-Nico friend sa Facebook. Wala silang panahon na sa ganitong oras ay makapanood sila. Sa ibang oras, sa replay, sa aking Facebook page, Brother Jesse Crisologo at aking YouTube account. Sabi nga ng iba, tinatanong kung ako'y monetize na. Sabi ko, hindi ko po kailangan yun. Ang kailangan ko po ay spread the gospel. Ibahagi sa inyo kung anong nalalaman kong pananampalataya. At ito'y hindi tungkol sa religion, kundi sa ating kaligtasan. Muli, magandang gabi sa inyo at ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon ay sumaatinawa. Magandang gabi po.